By now, brothers and sisters, you have an idea already, okay, of what is the withholding tax system about. Ano ba yon? So ngayon, pag-usapan natin ang applications, no? Ito yung mga final tax, types of withholding, final tax at saka creditable withholding tax. So meron tayo, alam mo na to ha, final tax at saka creditable withholding tax. Ang creditable withholding tax on compensation at saka expanded withholding tax. So dito muna tayo, ano ba tong final withholding tax? So remember, we defined final withholding tax earlier. Ano ito? It is where the payer or payer withholds the tax for and on behalf of the payee, wherein the payee is no longer required to report the income in the ITR kasi kung ano yung kinaltas is constituted as full and final settlement of the tax liability. Okay, so sabi natin kanina, ang mga subject sa final tax, yung mga passive incomes. Pero hindi lahat ng passive incomes. Certain passive incomes lang. Yan ang mga subject sa final tax. At yung mga derived from sources within the Philippines. So which means, even if there is a passive income, let's say royalty, interest, from bank deposits, dividends na na-earn yan derived from sources without, ay hindi yan covered dito. Kasi kung ano lamang yung income derived from sources within na passive income ang subject sa final tax. Yung mga without, di ba, napag-usapan natin doon sa sources of income, yung mga without na kapag ang income is derived from without, it becomes an ordinary income on the part of the RC, DC, estates, and trust. Yun ang binabanggit ko sa inyo noong una pa lang. Okay, ano ba ito mga passive income na to? Mga interest from bank deposits. Okay, in the Philippines, interest from expanded foreign currency deposits. Tignan mo to. Interest income. Paano natin malalaman kung ang income is derived from sources within? Kung interest income yan. Ano nga sabi natin? Tignan natin ang residence of the debtor. O kung ang bangko ay taga Pilipinas, ano yan? Ay, the income is derived from sources within. So yung interest income, taxable, exempt, taxable. Regular, final tax to. Ito na yon. Okay, basta interest income, bangko ito sa Pilipinas, debtor ang bangko, sila yung withholding agent, magkakaltas sila ng final tax. Oh, dito tayo, dividends. Kapag dividends naman, mga kapatid, dividends. Okay, ano meron dito? Ano nga yung rule? Titignan natin kung sino ang nag-declare. Kapag DC ang nag-declare, matik, derived from sources within. Kapag foreign corp, kay predominance test muna tayo. Pero kapag ang dominant income for the past 3 years ay Pilipinas, anong source ng income? Within. Okay? Tapos kapag royalty naman, ano nga yung rule kapag royalty kung saan ginamit? So, ginamit dito, the income is derived from sources within. Taxable or exempt? Taxable. Regular, final? Depende. Pag passive ang royalty, final tax yan. Pero kapag active, expanded withholding tax. Di ba? Yan, binubuo-buo na natin yung mga kwento. Prizes and winnings. Prizes and winnings. Okay? Tapos, informer's reward. Ito yan. Medyo ganito yan, no? Kung halimbawa, gusto mong kumita, okay, magbigay ka ng impormasyon sa gobyerno kapag merong violations of the NIRC, tax evasion cases, o kaya smuggling, pwede ka mag-provide ng information sa BIR or BOC, makakakuha ka ng informer's reward. Okay? So, ayan ang mga passive incomes na enumerated under the tax code. Kapag sinabing passive income, the income earner has little or no participation in the substantial earning of the income. Kumbaga, naka-chill-chill ka lang, nagkumita ka, yan ang tawag dyan, mga passive income yan. Okay? Now, kung gusto mong dito sa informer's reward, may mga requirement lang, no? Gusto mong kumita, mag-submit ka ng sworn statements. Okay, syempre dapat yung informasyon is not yet in the possession of the BIR.
Tapos, led to the discovery of fraud. Halimbawa, yung mga ghost contractor, no? Ikaw yung accountant nila, or bookkeeper, ang kailangan, sworn statements. Kailangan hindi pa alam ng BIR yung impormasyon na yon. Kumbaga, ikaw nagbigay ng ebidensya. Pero if the evidence is already in the possession of the BIR, you're not entitled. Okay? Dahil sa impormasyon mo, nalaman yung mga daang-daang milyon o bilyon na tinatago ng mga mandarambong na to sa kaban ng bayan. Okay? At isang importante, kung ikaw ay nagbigay ng impormasyon, dapat merong makolekta. Kapag walang nakolekta, wala kang makukuhang reward. Okay, dapat ang mga qualified, hindi empleyado ng BIR at hindi rin public officials or employees. Okay? Yung ibang author ng libro, ang sabi nila, kapag public official ka or employee, meaning government employee, disqualified ka daw. Mali. Hindi lahat ng government employee ay disqualified. Pero kapag nakuha mo ang impormasyon in connection with your work, you are disqualified. Bakit? Kasi trabaho mo yun, nakuha mo yung impormasyon, wala ka namang ikaw kumuha ng reward. And of course, your relatives. Okay? Within the 6th degree of consanguinity. Biruin mo, revenue officer ka, ang layo-layo na ng kamag-anak mo, disqualified pa rin siya. Tandaan mo, ang first cousin mo, 4th degree pa lang yon. Yung anak niya, 5th degree, na pamangkin mo. Tapos yung apo nun, ng pinsan mo, pang 6th degree. So kung pang 6th degree, hindi pa rin pwede. Grabe, napakabigat niya. Okay, magkano ba makukuha pag nagsumbong? Cash reward, eto, whichever is lower. 10% ng nakolekta or 1 million, whichever is lower tayo, ang baba. Ibig sabihin, kahit billion pa yung nakolekta dyan, maximum of 1 million lang ang makukuha mo. Pero, kakaltasan pa yan ng final tax. Okay? Ang mga interest income sa kooperatiba from members' deposits, exempt ito sa final tax. Niliwanag ito in an RMC issued by the BIR, by the commissioner. Okay? O, dito muna tayo. Yung final withholding tax table, ipinost, in-upload na natin, no? For your review. Hindi magandang balita, pero kailangan mong gawin to. Kailangan mong i-memorize lahat ng mga yan. Kailangan mong i-memorize. Bakit? Kasi sa board exam, especially, I'm referring to the BSAs here, required kabisaduhin pa itong mga to eh. Syempre, kahit, sir, paano kami hindi BSA? Nandito ka sa klase na to eh. Di kailangan mong kabisaduhin. Dahil pag nagtanong ako dyan at hindi mo alam yan, hindi ka makakasagot. Okay, madali lang naman tandaan to. O, yung interests. Okay, mga passive income to. Ibig sabihin, interest income from bank deposits. Ayan o. Local currency. Ibig sabihin, peso deposit to. Meron kang bank deposit, savings, checking, or time deposit. Mga deposit substitute, hindi ito savings, checking, or time, pero parang deposit na rin yan. Kaya nga deposit substitute. Money market payments sa mga bangko ito. At saka mga trust funds, CTF, UITF, investment management account, unit investment trust funds. Yan ang mga yan. Okay? Tapos interest income, local currency. Dito naman, long-term deposit. Okay? Basta long-term deposit. Anong meron? Lahat na yan. Eto, tignan mo. Lahat yan. 20% na. Napakagandang balita. Hindi ka na malilito. Lahat ng yan, 20%. Kasi dati, okay, kapag long term, exempt yan, no? Exempt kapag long term. Tapos, kapag pre-terminated yan, less than 3 years, 20%, 3 to 4 years, 12%, 4 to 5 years, 5%. Hala, ang daming kailangan kabisaduhin. Pero ngayon, because of si MEPA, okay, so yung bagong law, si MEPA, anong meron dyan? Ay 20% na lahat ang RC, NRC, RA, NRA engaged. Pagkatapos, kapag NRA not engaged, tignan mo to, 25%. Ang NRA not engaged, parang NRFC yan. Sila yung tandem, 25% sila. Or,
if the NRA would want to apply the tax treaty rate, i-apply niya. Tapos kapag domestic at saka resident foreign, parehas lang sila. 20% sa short term, local, peso deposit. Tapos pag long term naman, regular corporate income tax yan. Ibig sabihin regular tax. Okay? Kailangan kabisaduhin mo to. Ngayon, bukod pa dyan, kapag ang interest income ay galing sa depository bank under expanded foreign currency deposit system, okay, tignan mo lang, madali lang to. Kung sino yung mga taga dito, sila lamang ang merong buwis. Okay, 10% na yung rate under the SIMEPA. Okay, dating 15%, 10% na ngayon. Tapos tignan mo, non-resident, 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 lahat ng non-resident exempted. Bakit? Parang lumalabas pag foreign currency yan, income derived from sources without yan. So therefore, exempted yan sa mga non-resident. Parang ganun lang lumalabas, no? Pero kapag ikaw ay resident, 10%, 10% RA, DC, RFC, 10% lahat. Okay, so madaling tandaan lang to. Ngayon, kapag dividends, ano nga yung rule natin kapag dividends? Kung sino nag-declare. Di ba? Tignan mo to. Ito, parehas lang sila. RC and RCRA, 10% ang ikakaltas. Kapag engaged, 20%. Kapag not engaged, 25%. Ayun. Okay, kapag NRFC, 25 ang rate kung walang reciprocity. Yung 15%, ito yung tinatawag nating tax deemed paid rule, tax pairing rule. Naalala mo yung pinag-usapan natin sa general principles, yung video natin about international double taxation, how to minimize, how to lessen the impact of double taxation. Yung reciprocity tax pairing rule, 15% ang sinabi natin doon. So which means kailan natin gagamitin? If a foreign country, halimbawa ang domestic corporation natin dito sa Miguel Corporation, nag-invest sa Amerika. Tapos sa Amerika, meron silang tax deemed paid rule. Aba, ang ginawa sa mga domestic corporations, 15% lang ang tinax. Anong gagawin natin sa mga companies from the US na kumita rin dito? Ay, reciprocity. Kung anong ginawa sa mga Pilipino, ganun din ang gawin natin, 15% sila. Pero kung walang reciprocity, 25% outright. Parehas nito. Ngayon, ito yung binabanggit natin sa discussions natin, sa income, sa mga rules in determining the source. Kaya exempted ang DCRFC kasi ang tawag natin dyan, intercorporate dividends. Intercorporate dividends. Okay? The dividends came from a domestic corporation to another domestic or another resident foreign. Tandaan mo, ito yan ha. Ang dividends pwedeng cash, pwedeng property. Pwedeng sasakyan, pwedeng lupa. Yan ang mga pwedeng ibigay na dividends. At tandaan mo din, ang dividends hindi lang parating domestic corporation, pwede manggaling sa joint stock company at saka regional operating headquarters. Pwede rin siyang manggaling sa mga partnerships. Sir, partnership to Hindi naman kami corporation. Kahit na partnership yan, ang tawag doon, deemed dividends. Dito, deemed dividends tong mga to, deemed. Kaya nga deemed dividends kasi hindi naman corporation yan. Mga partnerships yan, association yan, joint account, joint venture. Pero kapag nagbigayan ng pera, ay kung ganon, parang dividends na rin yan. Kasi nga, distribution to, hindi naman corporation yan. That's why we call it deemed dividends. Okay? So kung deemed dividends yan, parang dividends din yan. Therefore, kung dividends yan, subject yan sa mga ganitong uri ng tax rate. Ayan ang tax rates. Okay, tandaan mo kung galing ang dividend sa foreign corp, ang gagawin natin, predominant test tayo. Kung ang predominant income is within, subject is sa regular tax. Kung without yan, regular tax lang yan sa RC, DC, estates at saka trusts. Okay? Kung subject naman yan sa regular income tax, pwede pa rin ma-exempt yan. Ito yung mga requirements, yung ABNC. Kailangan pumasok sa Pilipinas yung pera, kailangan ginamit sa Pilipinas yung pera, kailangan at least 20% ang pag-aari ng corporation, doon sa foreign corporation yan,
for a period of 2 years. Okay, so yun ang mga requirements. Now, punta naman tayo sa royalties. Ano nga yung rules sa determining the source of the income? Kung saan ginamit. Okay? So ngayon, halimbawa, ginamit sa Pilipinas ang royalty. Diba? From Philippine source yan. Anong gagamitin nating rate? Ito ang mga gagamitin nating rate. Ayan, ayan. Okay? Kung RC, NRC, RA, NRA engaged, ang income earner, kaltasan ng 20% lahat yan. Basta hindi yan from books, literary works, that means hindi yan musical composition. Bakit? Kasi kung yan ay books, literary works, musical compositions, 10% lang yung ikakaltas natin sa mga authors ng libro. Kapag NRA natin gauge, J.K. Rowling, 25% kaagad ang ikakaltas natin. Or kung i-apply yung treaty, mas can be lower. Kapag naman DCRFC, 20% ang final tax. Tapos NRFC, 25% final tax din yan. Okay? Oh, kailangan kabisaduhin. Wala tayong magagawa. Actually, pare-parehas lang to. Oh. Ayan, oh. Pare-parehas to. Except, ayun, dividend, royalties, 20%. Tama. Pare-parehas pala. Sorry. Yan, pare-parehas nga. Oh, tapos ito, halos parehas nun. Tapos itong dalawa, parehas. Kaya nga kakabisa din 1, 2, 3. Wala tayong magagawa eh. Dahil mo kabisaduhin. O, prices tayo. Kapag 10,000 and below ang price, graduated tax rate ang gagamitin. Pero kung NRA natin gauge 25-25, kapag corporation yan, 25% regular corporate income tax or 20 dito. Kapag ang price ay 10,000 and above, ay 20% lahat dito, 25 doon, 25 doon, 25 dyan. O, di madali nang tandaan, 25 lahat dyan. Except domestic, meron 20%. O, prices, winnings, parehas lang halos. Kapag 10,000 ang loto, exempt pababa, 10,000 pababa. Kapag lumampas na, subject na yan sa 20%. Okay? Yung PCSO and lotto winnings kapag lumampas sa 10,000, 20% final tax. Dito, ayan, 20% yan, Okay? Pero kapag NRA, na engage ito, 25 yan, 25 dito, regular tax naman sa mga DC at saka RFC. Okay? Kapag informer's reward naman, 10% ang ikakaltas natin doon sa 1 million or kung magkano yung nakolekta amounting to 10%, whichever is lower. So, yan ang ating withholding tax table sa final tax. Kailangan kabisaduhin ito. Okay, summary of treatment of dividends, brothers and sisters. This more applies to BSAs. Okay. So anyway, napag-usapan na rin naman natin to during discussions of income derived from sources within the tsaka without yung sources of income. Okay? 'Di ba parang ang sabi natin, ang kwento ko doon kapag domestic corporation, halimbawa DC, ang mga nag-invest, halimbawa lang ang nag-invest ay okay, sino yung nag-invest? Sumulat ng ballpen ko Halimbawa nag-invest RC, NRC, RA, NRA, NRA, DC, RFC, NRFC. Okay? DC ang nag-declare. Lahat yan within. Within lahat yan. Taxable or exempt? Sabi natin, taxable, 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 taxable. Pero kapag RC, yan, exempt to. Tapos dito, taxable. Anong klaseng rate yan? Regular or final? Sabi natin, final tax lahat yan. Except dito sa DCRFC, exempt dito. So, ito yung mga rates. Kapag ang
tumanggap, RC, NRC, RA, 10% ang ikakaltas. Ito yun, yung pinagkumbaga, ito lang din yan, same lang din to. Same lang din yan. 10% ang ikakaltas sa mga yan. 10% here. Sorry. Ang ikakaltas, 10%, 20 doon, 25 doon. Walang kaltas dyan. 15 and 25 doon. Ayan lang yan. Parehas lang din to. Okay, kaya huwag ka magpapanik. Kapag yan ang kakaltas, yan ang kumita, 10 shareholder. Kapag ito, 20. Kapag yan, 25. Okay? Kapag DC at saka RFC, walang kaltas, intercorporate dividends. Kapag NRFC, 25 or 15 yan. Kapag anong meron dito? Kapag ang nag-declare ay foreign corporation, halimbawa RFC, anong gagawin natin? Tignan natin ang dominant income. Okay, dominant tests. Anong meron sa number 1? Dominant income is Philippines. Kunwari, mas malaki ang kinita ng foreign corp na to na resident sa Pilipinas. Yung lahat ng kinita niya, 100% na dividends. Ang source niyan is within. Di anong gagawin natin? Regular income tax yan sa RC, NRC, NRA engage. Okay, pero since NRA not engaged to, final tax yan. Tapos, since RFC to another domestic, RFC to another, dito, RFC to DC, intercorporate dividends, exempt yan. Pero RFC to another RFC, regular income tax yan. Pero kapag NRFC, final tax 25 or 15. Papaano kung halimbawa ang dominant income is without lahat ng dividends 100%? Di ba kapag RCDC, taxable yan. Yung iba, exempted na lahat. Pero yung DC, general rule, subject sa regular income tax, pero pwedeng ma-exempt yan. Ano yung exemption? Itong requirement na to, ito yan. Ayun, dividends kailangan pumasok sa Pilipinas. Dividends ginamit sa Pilipinas. Ownership requirement 20% at saka 2 years. Yan yun. Ayun, exemption upon compliance. Kailangan na-utilize sa Pilipinas. Ownership is 20% and 2 years. Parehas lang. Okay, kung without yan, RFC to RFC, ang source ng income is derived from without. Okay, without yan, RFC yung income earner. Di natural exempt. Exempt din dito. Bakit? Taxable lang sila on income derived from sources within So, kung ang income is derived from sources without, anong meron dyan? Exempted. Paano sir pag RFC? Kapag RFC yan, ay, parehas lang. Parehas lang. Kasi kung ano ang rules sa NRFC, okay, at saka RFC, same lang. Tignan mo, Ang pagkakaiba lang dito, hindi kasi maliwanag sa Revenue Memorandum Circular kung intercorporate dividends hindi nabanggit. Pero, kung parehas lang ang treatment sa lahat, edi malamang parehas na yan. Kita mo parehas ang treatment. Okay, so, by the way, ito yung mga tinatawag na ATC. Ito yung makikita mong alphanumeric tax code, mga different kinds of income payments. Ayan ang mga rates, Okay, may pagbabago lang dito. Tapos tignan mo, kukunin pa natin yung mga alphanumeric tax codes. Diyos ko pa. Trabaho ng mga accountant, napakarami. Tignan mo yung interest dito. Savings, time, government, etc. Ayan ang mga codes. Magko-code pa tayo. Okay? Anyway. So, ayan. I'll cut this muna. And then, application tayo later. Okay?